magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Parang si Mana Santa na. Ano po? So, huwag po kayong padadala sa sitwasyon sa panahon ngayon. Baka mamaya kayo ay gusto nyo nang umuwi Kasi, tingnan po ninyo yung mga gawa ngayon. Ano po? Medyo busy yung tao. Huwag kayo yung padadala. Baka mamaya, ang isip ninyo nasa swimming o kung saan. Tagalin nyo muna yun So, dito muna tayo sa Panginoon. Amen? Okay. So, today, ngayong araw na ito, yung ating pag-aralan is the crucifixions of Jesus o yung pagpapako sa krus ni Jesus. Amen? Sa lahat ng mga sumusubaybay, ay amin po namin kayong binabati sa araw na ito sapagkat ngayon ay araw ng pagsamba. Amen? Okay? So, pag-usapan natin ngayon is honoring of people to Jesus as a King. Okay, ito po yung ating pag-usapan ngayon, the triumphal entry of Jesus to Jerusalem. Amen po? So, yung triumphal entry, yung kanyang pagpunta po doon ay siguro may nakita kayo dyan sa mga kalsada, lalo na sa mga simbahan. Ano yung mga nakita ninyo? Palaspas. Okay. So, pag-usapan natin ito ngayon sapagkat ang napakahalaga dito is ano ba yung significant nito sa panahon natin ngayon? Na dapat alam natin kung bakit nagkaroon ng ganong sinasabing, sabi nila ay araw ng palaspas yung tawag nila. Okay, but in Christian circle, this is a triumphal entry of Jesus to Jerusalem. Ito yung tagumpay ng Panginoon ng pagpasok niya doon sa Jerusalem. So dapat clear sa atin kung ano yung pinag-uusapan. Ano po? Kasi anong gagawin natin dyan? Anong halaga nun kung hindi naman talaga natin alam kung bakit ginawa nila yon? So dapat alam po natin yung pagpasok nun ng Panginoon. Bakit ginawa yun ng tao? Di ba? So, na-recognize po doon Jesus as a king. Pag king po siya, mataas po yun. Tama po? So, tandaan natin, si Jesus ay pinadala dito ng ating Diyos na para gawin yung kalooban ng Ama. Hindi para gawin yung kanyang kagustuhan. Okay? So, buksan natin yung ating Biblia, Mark chapter 11, verse 1 to 11. Sama-sama po tayong magbabasa. Amen po? So, tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon. So, atin pong buksan. At ang layunin natin kung bakit natin ito pinag-uusapan is to recognize Jesus in our lives. So, let us recognize. So, kinakailangan na pinaparangalan po natin o ating kinikilala si Jesus. Okay? So, do you believe si Jesus ay isang hari? Amen. Okay? So, open your book or the Bible, the book of Mark, chapter 11, verse 1 to 11. Okay? So, andyan na po kayo. Let us read all together. Say amen kung andyan na po lahat. Amen. Okay, so verse 1. When they approached Jerusalem at Bethany, near the Mount of Olives, he said to his disciples, and told them, go into the village ahead of you. As soon as you enter it, you will find a young dove is tied there, on which no one has ever sat. Untie it and break it here. If anyone says to you, why are you doing this? Say, the Lord needs it, and He will send it back here right away. So verse 4, so they went and found a young donkey outside in the street, tied by a door. They untied it. Verse 5, and some of those standing there said to them, what are you doing? Untying, verse 6, untying the donkey, verse 6. And they answered them just as Jesus had said, so they let them go. 7. Then they brought the donkey to Jesus and threw their robes and ate, and he sat on it. Many people spread their robes on the road, and others spread leafy branches cut
from the birds. 9. Then those who went ahead and those who followed him was shouting, Hosanna! Blessed is who comes in the name of the Lord. Verse 10. Blessed is the coming kingdom, our father David. Hosanna in the highest heaven. 11. Last verse, and he went into Jerusalem and to the temple complex after looking around at everything. Since it was already late, he went out to Bethany with the 12. Okay, so tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, so much for everything. Your presence here, O Lord, in our church, O God. Lord God, we ask people for you today, Lord Jesus, that your Spirit manifest everyone, each of us, O God, here in our church. Lord God, narito kami, O Diyos, upang kayo'y kilalain ng hari sa aming buhay, Panginoon. I pray, Panginoon God, all our congregations, even all our followers, right now, Lord, watching, Lord, in our Sunday service, I pray for them also, O God, na bigyan niyo po sila, O Diyos, na katalinuhan, kaalaman, na maintindihan namin, O Diyos, ang iyong mga salita. So today, Lord, we exalt your name and we glorify your name, Lord Jesus. Be with us, Lord, hanggang sa matapos po namin ang gawain na ito. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Okay? So tayo po lahat ay magkakaupo na. Ang sabi ng ating pag-aaralan ay pagpaparangal ng mga tao kay Jesus bilang hari. Okay? Yung kabuuan, makita po natin ito ng ating binasa. Makita po natin na ang mga tao ay natuwas po sila, naging malakas sila sapagkat mayroon sila ngayong hari na magtatago. Okay? So sabi nga, malapit na si Jesus sa Jerusalem na sa gulod ng bundok ng mga Olibo at natanaw na ang mga bayan ng Bethpage at Bethania. Pinauna ni Jesus ang dalawang mga alagad. So dalawa yung pinauna. Then sabi dito, at sinabi sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok doon, may magkikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno. Then sabi, na hindi pa nasasakyan ni Numan. So, very special po ito. Wala po pa ditong nakakahawak, wala pa pong nakakasakay. Talagang wala pa. And then, kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may magtanong kung bakit ninyo kinakalagion, sabihin ninyo, kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad ito. Dito. Kaya lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, bakit nyo kinakalag yan? Kung kayo po sa sitwasyon ito, kung kayo po yung may-ari ng asno, palagay niyo, anong gagawin natin? Anong gagawin niyo pag-aari ninyo yung asno? Tapos may kumakalat? Siyempre, sisitahin. Ano po? So, sisitahin sapagkat, bakit kinukuha ng mga tao? Bakit kinukuha niyan? Akin yan. Di ba? So, sisitahin. Pero alam po ninyo, ang ating Panginoon ay makapangyarihan yung kanyang salita. Tandaan, si Jesus ay hari. Okay? Kaya, hindi na sila umimik. Okay? At bilang mga alagad ng Panginoon, susunod ba kayo na sinabi ng Panginoon? Hindi yung dapat po natin intindihin. Yung words. Okay? Sabi ng Panginoon, pumunta kayo roon. Sino po dito yung mga matatapang? Diba? Sino yung matatapang na sasabihan ka lang, pumunta ka doon, basta sabihin ninyo, pinakukuha ko. Diba? Dito po natin makikita itong dalawang alagad na ito kung gaano po kalakas ang kanilang pananalig sa Diyos. Basta ka ba susunod? Napupunta ka doon, hindi naman papag-aari ng ating Panginoon. Mayroong may-ari nun. Pero uulitin ko, ang ating Panginoon ay isang hari. Tama po?
Kaya nung sinabi sa bilhin ninyo na pinapanguha ng Panginoon. Kaya ang ginawa po nito, pagdating po doon, nung sinita po, sinabi nila, sumaliwanag na ang sinabi ng Panginoon, kaya sinabi nila doon at pinaubayan na lang na tanggalin at kunin nila. Okay? Then, sabi dito, na tinanong sila ng tao, ng ilan sa mga nakatayo roon, bakit siya kinakalagihan? Sumagot sila gaya ng bilin sa kanilang Jesus at hinayaan na sila umalis. Dinala kay Jesus ang bisirong asno at matapos isapin sa likod, dito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakayan ni Jesus. Alam po ba yung balabal ng panahon? Kung gaano ka-importante? Ang balabal na po ito, na nilagay po dito sa asnong ito, ay parang buhay na rin po ito ng alaga. Kasi sa oras na panahon o gabi, ito yung kanilang ginagamit para gamitin sa pagpapawi sa kanilang labi. Napakahalaga po itong balabal. Kaya napakahalaga po yan. And then sabi dito, sa talata, then matapos isabi ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, ang iba na may pumutol na madahong sanga ng kahoy at siyang nilatag sa daan. So, paliwanag na natin ano. Habang naglalakad po yung asno, ano po yung nilatag? Balabal, mga sanga ng kahoy. So, maliwanag po. So, tingnan niyo po ito, nakikita niyo ngayon dito sa paligid natin o kung saan mo kayo pumunta. So, ang inilatag po doon ay yung kanilang mga balabal na yun ay importante sa kanilang sarili. Kasi pag naglamig talaga ay ginagamit nila yun, mamamatay po sila pag wala po silang ganon. And then, pinutol yung mga sanga, then, nilatag po nila doon sa dinadaanan ng Panginoon, nakasakay siya sa bisiro, asno. Okay? And then, sabi dito, maraming naglatag sa kanilang balabal sa daan, ang iba naman ay pumutol ng madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at tulingan, sumisigaw na, Husana, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David, na muling itinatag, purihin ang Panginoon. Pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos, tiningnan ang lahat ng bagay doon. Lumabas siya at nagbalik sa Bitanya kasama ang 12 palibasay gumagabi na noon. Okay? So, ito yung triumphal entry of Jesus to Jerusalem. Ito yung victory. Ito yung tagumpay ng pagpasok ng ating Panginoon. Amen? Okay, so dito, sabi niya, Jesus' triumphal entry to Jerusalem provided strengthening in faith. So, nagpalakas po ito sa pananampalataya ng mga tao. But at the same time, He's weeping over Jerusalem. Samantala, siya naman ay tumangis. Okay? So, puntahan po natin sa aklat ng Lucas, chapter 19, 41 to 44. Lucas. Sa Lucas, chapter 19, 41-44, nang malapit na siya Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Then sabi, sinabi niya kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapaglululot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin. Sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway at kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ng mga anak mo sa loob ng iyong muo at ni isang batoy wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Diba? Ito yung isang bagay na dapat po natin intindihin yung cross ng ating Panginoon. His crucifixions. Kaya na kinakailangan po natin na ang ating Panginoon na dapat nagbibigay tayo ng pansin. Ano po? So maliwanag po niyan. Sabi sa kabila ng lahat ng aking pagdating dito, pero hindi mo ako pinansin, siya yung nagdadala ng kapayapaan. At pagdating ng araw, ito ang mangyayari sa iyo, Jerusalem. Okay? So,
sa buhay ni Jesus, mga kapatid at kaibigan, mapapansin po natin kung paano po niya minamalasakitan yaong Jerusalem. Subalit sa kabila ng banda, ay yung kawalan ng pagpansin sa kanya, ay ito ay magdudulot ng pagwasak sa Jerusalem. Tama po? At tayo din mga kapatid, kung hindi natin papansinin yung ating Panginoon, magkakaroon tayo din ng problema sa ating buhay. Okay? So, as a king, sa ating buhay, yung ating Panginoon, anong pili po natin gawin? Okay? So, sabi dyan, how can we recognize and honor Jesus and ourselves as a king? Okay, paano ba natin siya i-recognize? Paano natin kikilalanin at mapaparangalan si Jesus sa ating sarili? Tama po ba? So, mapapansin natin sa ating binasa na ang Panginoon ay nagtagumpay siya sa pagpunta doon sa Jerusalem. Mayroon tayong 4 na bagay na kung paano po natin kikilalanin at mapaparangalan si Jesus sa ating mga sarili. Okay po? So, ngayon ay dito muna tayo sa simbahan mag-focus. Sa kanya na po yung isipin na Boracay, sa kanya nang isipin yung Palawan, sa kanya nang isipin yung Baguio, sa kanya na isipin yung 100 Island. Saan yun? 100 Island? Sa Pangasinan. Yes, sa Pangasinan. So, sino yung malapit sa Pangasinan? Ito, sa Pangasinan. Huwag muna kayong uwi-uwi. Tapusin muna natin ito mga ano. May uwi ba sa inyo? Mayroon? Mayroon uwi. So, kung kayo man ay nag-iisip pag-swimming, pabayaan nyo na muna yun. Dapat unahin na muna natin yung ating Panginoon. Tama? Okay. So, number 1, natin pag-usapan based doon sa ating nabasa. So, sa paano natin kikilalanin at mapaparangalan si Jesus sa ating sarili? Number 1, we can express our honor to Jesus by unquestioningly following Him. Okay? So, bakit po natin nasabi yun? Na dapat hindi po tayo nag-aalangan. Kapag ang Panginoon po ay nagsabi ng ganito, okay, sabihin, pumunta ka ron, kinakailangan huwag ka mag-aalangan. Ano po? Dapat buo yung loob mo na kasama mo ang ating Panginoon. Ang maraming tao ngayon na hindi agad-agad na makasunod sa Panginoon sapagkat lagi mayroon po siyang inaalala. Marami pong mga tao ngayon tika. Okay? Ang daming tika muna ngayon, pag-iisipan ko muna. Di ba? So, ang daming tika. Itong tika na ito, maaari ito yung makapagbigay sa iyo na ang problema. Okay? So, dito sa pagkakataong ito na binanggit ko, na maipapahayag natin ang ating pagbibigay ng karangalan kay Jesus sa pamamagitan ng walang pag-aalinlangan na pagsunod sa Kanya. Okay? Yung binasa natin kanina, yung mga alagad, yung 2 alagad ay inutusan ng ating Panginoon. Tama po? Alam po ba ngayon sa panahon natin ngayon, ang hirap mag-utos. Tama po? Lalo na sa inyong mga magulang. Nakakagalit lang talaga na minsan uutusan mo, tapos sasabihin sa'yo, mamaya na muna papa. Ano po? Ang daming mamaya, yung nakakagalit, nakalipas na yung 5 minuto at 10 minuto, ang prito mo maluluto na, hindi pa nakakapunta ng tindahan. O, di ba? So, minsan ito yung kasabi sa buhay natin ngayon dito sa ating bansa at maging sa ibang bansa. Yung pagbabago po ng panahon, pagbabago ng isipan, hindi katulad nun eh. Pag ang matatandang doon magsabi, Lodel, bumili ka doon ng suka. Walang paligoy-ligoy yun. Dapat bumili ka na kaagad. Hindi pwede na, mama, hindi. Diba? Ganun po. Ganun po na natatakot yung mga bata. At di sila ganito din ngayon sa panahon natin ngayon, pag mag-uutos po yung mga magulang sa kanilang mga anak, baliktad na po ang natatakot yung magulang. Natatakot daw mag-utos sa kanya, anak. Di ba? So, nagbabago yung panahon. Kaya masabi ng Biblia, pagdating ng araw, yung mga anak ay magiging suwain. Di ba? Paano pa kaya yung hindi nakikinig ng salita ng Diyos, mas lalo magiging suwain yun?
yung mga nakikinig nga, Israel na eh. Hindi na nga marunong sumunod, lalo pa yung hindi nakikinig na mabuting balita, yung salita ng Diyos. Pero, alam niyo po kung bakit ako natutuwa sa alagad na ito? Nung nagsabi po ang Panginoon na pumunta doon, hindi po kailanman sila nagtanong pa kay Jesus, bakit mo ba kami papunta yung Panginoon? Bakit sarili mo ba yun? Kaya sabi ko po dyan, we can express our honor to Jesus by unquestioningly following Him. Kasi bago ngayon kasi yung lahat na bago sumunod. Bakit may ibibigay ka ba? May bibigyan mo bago pag pupunta ko ron. Di ba? Marami kayong mga kontrata bago mo mapasunod yung tao. Tama ba? O, pupunta ko dyan. Ano, mayroon bang kapalit? Ano, pare? Pupunta ko dyan, inom tayo? Ano? Di ba? O, ano pare? Anong gagawin ko dyan? Pag pupunta ko dyan, ano mayroon? Di ba? Pero hindi ho ganun itong mga alagad na ito. Buo ang kanilang loob na ang kanilang kasama ay si Jesus na hari. Tama po? Dahil hari siya, ay naging hari din sa kanilang buhay. Maraming mga tao ngayon na nagsasabi na si Jesus ay hari at Panginoon, pero hindi po siya naghahari sa buhay ng tao. Dahil hindi pa rin siya marunong ngayon sumunod. O, di ba? Kasi tayo, kung si Jesus ay tinuturing po natin hari at Panginoon nating buhay, dapat sana ay sumusunod tayo. Tama po ba? O ano po yung sinasabi po dito sa talata na ito? Verse 1 hanggang 3 ng ating binasa kanina sa Mark chapter 11. Doon lang tayo, huwag na tayong lalayo, wala tayong pupuntang ibang verse dito lamang. Verse 1 and 3. Malapit na sina Jesus sa Jerusalem, sa nasa gulod ng bundok ng mga olibo, at natanaw na ang mga bayan ng Bethphage at Bethania, pinauna ni Jesus ang dalawang mga alagad. Wala naman sinabi yung mga alagad, bakit mo naman kami pinauna doon, Panginoon? Walang katanong-tanong po ng ganon, wala po ganon. At sinabi sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok, doon makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ni numan. Kalaganin niyo ito at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit niyo kinakalagion, sabihin ninyo, kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad dito. Di ba? So, wala po silang tanong, hindi po sila nag-alangan, wala pong hesitations. Okay? Wala po. Dahil alam nila, ang nag-utos sa kanila ay ang Panginoon. Naniniwala ba tayo na mayroong Diyos? Dapat tayo ay nagiging masunurin. Hindi mo natin siya nakikita, pero dapat naniniwala tayo. Do you believe the Scriptures? Naniniwala ba tayo sa salita ng Diyos? Kung tayo naniniwala dito, ito po yung presensya ng ating Panginoon sa panahon natin. Ito po yung words na ito ay may kapangyarihan. Kapag hindi po natin ito sinusunod, maliwanag na ayaw natin sundin yung ating Diyos. Maliwanag na ayaw natin sundin si Jesus. Pag hindi natin ito sinusunod natin, binabasa. Tama po? So ito yung binanggit ng ating Panginoon. So, dito, there is an instruction. So, mayroon pong instruction po na binigay po doon sa mga alagad. Sabi diyan, Jesus' instruction to His disciples. So, mayroong dalawang instructions. Ano ang una? Ano ang una na sinasabi? Sabi diyan, pumunta sa sunod na nayon. So, pagdating po doon, ano yung pinakukuha sa kanila? Sabi diyan, pick it up and bring it here. Sabi diyan, pumunta ka doon sa nayon na yun, and then pagdating mo doon, mayroon doon nakatali, bisirong asno. Kunin mo at dalhin. Sa palagay ninyo, hindi na kayo magtatanong, basta pag inutos, talagang pupunta na. Di ba? Ito yung kagandahan sa isang alagad. Buo yung loob nila na ang kanilang Panginoon yung magtatanggol sa kanila. Tama po? Pananagutan
Diyos, o papananagutan ng Panginoong Isus, ano man yung pangyayari. Ano man yung gagawin sa kanila, basta sabihin ninyo, pinakukuha yan ng Panginoon. Di ba? At kung magtanong, anong sabi? At kung magtanong, sabi niya, kailangan ito ng Panginoon at ibabalik agad dito. Hihiramin yun ng Panginoon and then ibabalik din agad. Ito yung maganda mga kapatid sa buhay natin. Sa buhay natin mga kapatid, laging yung pagkakatandaan na matuto po tayong makinig sa instruction ng ating Panginoon. Kadalasan, kung bakit hindi tayo sumusunod, hindi tayo marunong makinig at lagi tayo nagtatanong. Na tila, mayroon tayong pagdududa sa pinagagawa sa atin ng Panginoon. At yun yung nagiging baklakit sa atin kung bakit hindi po natin nasasabing hari ang Diyos sa buhay natin na tayo pa rin yung hari sa ating sarili. Kaya tayo pa rin yung nasusunod. In every decisions, ano man yung gagawin mong desisyon, ikaw yung nasusunod. Sapagkat ikaw yung hari, hindi yung Panginoon. Tama po ba? Kung talagang binibigay natin yung buhay natin sa Kanya, may binigay na instruction ang Panginoon, dapat marunong po tayo sumunod at magtiwala ka ron, sapagkat ang nagsasabi doon, walang iba kundi si Jesus. Tama po ba? So sabi niya, sabihin mo, at din ibabalik din ulit. So, ganun po yung sinabi ng Panginoon doon. So, yung kinuha po nila doon ay hindi po pag-ari ng Panginoon, yun ay pag-ari po ng ibang tao po. Doon sa lugar na yun, subalit makita po dito natin, yung punto po natin kung paano po ginawa ng alagad yung kanilang trabaho. Tama po? Isa pang problema sa bawat isa sa atin, bago tayo sumunod, minsan nagkukumplain na tayo kaagad. Di ba? Sa GO o General Order ng dati po ako ay kasali sa CAT, sa Citizen Army Training. Mayroon diyan GO12, General Order. And then mayroon din doon 5 policy. Sabi diyan, obey first before you complain. Tayo minsan, ang problema sa atin, hindi pa tayo sumusunod, ang dami na nating complain. Di po ba? Dito po, mapapansin po natin, wala pong complain. Okay? Kasi kung ikaw ay nasa Panginoon, bakit ako magtatanong? Ang nag-uutos sa akin ay Panginoon ko at hari. Siya po ay hari. Tama po? So, clear yung instruction, sundin mo lang siya. Oh. Ngayon, nung bumalik, tama yung lahat. So, may maitatanong pa ba sila? Wala rin silang maitatanong sapagkat lahat ng sinabi ng Panginoon ay eksakto. Bawat isa sa atin, mga kapatid at kaibigan, wala pong ipapagawa sa atin na hindi tayo tutulungan ng Diyos. Lahat ng pinapagawa sa atin ng Panginoon, lagi siya kasama. At hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwan. Ang Diyos ay lagi nating kasama. Tama po ba? Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Tama po ba? Yan po yung Panginoon. Kaya kung siya man ay mayroong instruction po sa atin dito sa salita na ito, gawin po natin at mangyayari yun. Amen po? Kahapon, si Sister Tintin, sabi ko ay walang backup si Maxine. Sabi ko, Sister Tintin, backup pa, ikaw lang mag-isa. Sabi ko sa kanya, tingin mo, pinagpapala ka ng Panginoon. Di ba? Na pumunta siya dito, inisip ko siya lang ate siguro yung maglilinis. Ang akin, sabi ko lang, simple lang kung clear at malinaw talaga sa atin yung ginagawa natin sa Panginoon. Ano po? Sa isipin niya pupunta sa Diyos, basta punta siya dito, basta may gagawin siya, ganun yung kanyang isip. At ginawa niya at malinaw para sa kanya yung utos ng salita ng Panginoon. Sana tayo sa buhay natin, malinaw sa atin yun. Nag-iisip tayo, ano ba yung mga wino-work lagi doon? Ano ba yung activities? Ano ba yung program sa simbahan? Di ba? Nag-iisip din tayo na kahit hindi tayo inuutosan, kahit sabihin natin mayroon tayong pagkukusa. Di ba?
So, halimbawa, pag Saturday, mayroon doon ganito. Anong ginagawa pag Saturday? May practice and then naglilinis. Sa mga panahon na katulad nito, anong ginagawa? Dapat alam po natin actively na dapat alam natin kung ano yung mga kaganapan doon sa simbahan o sa gawain para sa Panginoon. So, dapat hindi po tayo yung nag-iisipin. Okay? So, kung tayo ay hari sa atin ang Panginoon, na kahit ano pa yung nangyayari, ay dapat mayroon tayong pag-usap. Ano pwede kong gawin doon? Di ba? So, sister, ano yung gawain mo na araw na doon sa simbahan na maitutulong ko? Di ba? So, hindi siyang magandang bagay. Pero ang sabi ko sa kanila, maganda sa paglilingkod sa Panginoon kung lagi ka mayroong joy sa iyong ginagawa. Tama ba? Pag may joy ka pa doon, masigla ka po doon, masigla ka doon, maganda yung iyong ginagawa talaga sa Panginoon. Amen? So, yung disciples, itong dalawa na ito, malugod nilang ginawa yung trabaho nila. Okay? So, trabahuin natin kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. At sure po, mga kapatid, pag ginawa natin yun, ang Diyos ay palaging naririyan sa atin. At lahat ng kanyang sinabi, sakto yun. Wala mangyayari sa iyo. Okay? Sakto kung ano lahat yung kanyang sinabi tulad nitong ating nabasa. Okay? Pangalawa, ay, na pala yung ano. Okay, pangalawa, we can express our honor to Jesus by being willing to give something He wants from you. Napakaganda yung talata, mga kapatid, dito. Sabi niya, maipapahayag natin ang pagbibigay ng karangalan kay Jesus sa pamamagitan ng pagiging handa na maibigay ang isang bagay na gusto niya mula sa iyo. Tawa? Alam mo ba kung ano yung inihingi sa iyo ng Panginoon? Okay. Dito, nung inutusan po doon, mayroon po siyang kailangan. Ano yung kailangan ni Jesus? Nung inutusan yung dalawa, anong kailangan niya? Yung bisiro, asno. Subalit, hindi niyo po yung pag-aari ng alagad, hindi rin yun sa Panginoon. Ito yung gusto niyang hingiin. Okay? Gusto niyang hingiin doon sa may-ari. Pero mayroon doon mga nakatambay. Tama ba? May mga nakatambay po doon, tama? Nung may mga nakatambay na nagkakalag sila, "Huy, anong ginagawa mo dyan?" Tama ba? May nakatambay dyan na nakakita sa kanya na habang kinakalag? Tama ba? May nakatambay yan, o. Pero hindi nakatambay yun ang kalagay. Ano yung sulat na paraphrase lang yung ginawa ko? Kaya anong sinabi? Ano ba yung sinabi? Sa talata na akong binanggit po. So, verse 4 hanggang 6, ito po yung kanyang sinabi. Sabi dito, verse 4, kaya lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Sa may bahay, ang pintuan. Ang lapit sa pintuan, siguro may mga magnanakaw doon, kaya malapit sa pintuan. Okay? At sabi doon, nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakakita roon kung mayroong mga chismosa, mga tambay, ha? Hindi na alam kung ginagawa nito dito. Then sabi niya, bakit hindi kinakalag yan? Sabagot sila, gaya ng biling sa kanila ni Jesus, at hinayaan na sila umalis. Di ba? So may nakakita sa kanila. Then, makita niyo dito mga kapatid, ang ginawa nila ay pinabayaan na. So ano yung binanggit ko po dito kanina? We can express our honor to Jesus by being willing to give something He wants from you. So anong kailangan sa iyo ng Panginoon? Ang kailangan po dito ng Panginoon ay yung bisiro, asno. Yung asno na yun, hindi naman yung pinalagay na gano'n na lamang yun. Mayroong pagpapagot, mayroong pagpapagaling tao noon. Inalagaan yun na kaya nga nakatarin doon sa bahay para ingatan Di po ba? So, yun ay something special, something important, something precious. Di po ba? Napakahalaga yun. Yun yung hiningi ng Panginoon. Pero, mayroon lang nag-disagree. Pati po yung mga tao na naroon na nakakita, hindi na po sila pumala. Binabayaan nila yun na kunin ang mga alagad. May mga bagay na hinihingi sa atin ng Panginoon, but sometimes, ang nangyayari mga kapatid, baka nire-reject natin. Di ba?
So, puntahan natin under po nito. Sabi dyan, letter A, should we reject what Jesus requires of us? Yung inihiling ba sa atin, mga kapatid, ay ano sa Tagalog yung reject? Hahantalan ba natin? Hindi ba natin ibibigay kung ano yung hinihingi ng Diyos sa atin? I-reject mo ba siya? Di ba? But sometimes, pag tayo humihingi sa Panginoon, we ask God, we pray to God, na Lord, please, na kami, i-bless niyo po kami. Hindi ka nire-reject ng Panginoon. So, wala tayong karapatan to reject kung ano yung hinihingi sa atin na requires ng Panginoon para sa atin. Kahit ano pa yung mayroon tayo. Isang asno at bisirong asno po yun, yung may-ari ay nakatali dun sa bahay. Amen po ba? So, hindi niya yung ipinagkait. Huwag po tayong magkakait. Huwag po natin i-reject kung ano yung hinihingi sa atin ng Panginoon. Tama po ba? Kung may hinihingi sa iyo ang Panginoon, sana willing tayo na ibigay yun para sa Kanya. Kaya sabi natin sa pangalawa, na binabanggit natin, may papahayag natin ang pagbibigay ng karangalan kay Jesus sa pamamagitan ng pagiging handa na maibigay ang isang bagay na gusto niya. May hinahanap sa atin ang Panginoon na gusto niya. Huwag po natin ibibigay yung hindi niya gusto. Tama po ba? Ang ibigay po natin yung gusto ng Diyos, wag po yung hindi niya gusto. O kung ano yung gusto mo lang ibigay sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon, yung hindi pa nasasakyan. Yung sariwa. Anong sinabi po pala ng Panginoon yung pauna? May bisirong asnod yun, nakatali na hindi pa kailanman nasasakyan. Wala bang sumasakay doon, kundi ang sasakay pa lang doon, very special mga kapatid, walang iba, kundi yung hari, walang iba, kundi si Jesus. But again, mga kapatid, ilagay po natin sa ating isip, very important po yung precious po yung sa may-ari. Yung very precious na yun, ang sasakay, walang iba, kundi si Jesus. Gusto niyo ba na ang anumang bagay mayroon tayo? Gusto niyo ba na ang makinabang o ang gumamit tayo natin Panginoon? Di ba? Are you willing? Sana hindi tayo. Huwag po natin i-reject. Huwag tayong magkukuman na sasabihin natin, ito yung gusto ko Panginoon. Huwag ito. Ito Panginoon yung para sa'yo. Huwag ito. Ang hinahanap ng Diyos, yung pinakamaganda. Tama po ba? Huwag tayo yung magpipili. Hayaan na lang natin ang Panginoon na piliin kung ano yung gusto niyang kunin sa atin. Tama po ba? Minsan ayaw natin ibigay kasi importante sa iyo. Hindi ba importante sa iyo si Jesus? Anong sabi po dito mga kapatid? Kunin mo yun at ibabalik agad. Palagay niyo mga kapatid. Pag binalik yun ng Panginoon, ano kaya yung kapalit ng Diyos nesa sa kanyang pagbabalik na? Di ba? Wala ba tayong tiwala sa Panginoon? Di ba? Ang tao ngayon, medyo mahirap. Pag may hirap niya sa'yo, paharap ako ng tsinelas. Pag nagustuhan, hindi na, isa uli. Kaya, may reason din yung tao eh. Kaya natatakot kasi yung magpera sa pagkat, ano ba yun, hirap, hindi naman marunong magbalik. Di ba dapat? Na ibabalik. Tama po ba? Bakit po? Dapat ang ating tularan si Jesus. Di ba? Sabi niya, sabihin nyo, ibabalik agad. Yung sagot sa atin kailan? Anong sagot sa atin? 1 week? Hanggat hindi pa siya pumupuro, hindi pa natin ibabalik. O, di ba? Hanggat hindi pa po siya kupas na kupas, hindi po siya ibabalik. Kupas ka na kupas na. Talagang napang lumaan na sa kanya, ibinalik. Ay, sorry, ngayon ko po lang ito na ibalik. Putol na yung iba yung, di mo ha? So, inaano ko lang sa inyo as a Christian. Bilang isang matuwid, bilang mga mananampalataya na matutuwid, tulad ni Jesus, kung maghiraman kayo, ibalik pa rin ninyo na maayos. Di ba? Kung ano yung bango na pinahiram sa inyo, ganun din yung bango na ibabalik ninyo.
Kasi ang pangit naman, di ba? Halimbawa, isang kawali. Kawali, puti-puti. Di ba? Iniingatan niyo ng may-ari. Dahil wala kang kawali, gusto mong magluto kasi may lulutuin kayo, napilitan yung may-ari na ipahiram sa yung puting-puti yung kawali. Di ba? So, ipapahiram sa iyo. Kaya halimbawa sabihin natin pangalawa ka parang nagagamit doon. Di napilitan siyang pero kasi gusto mong hiramin kasi magluluto ka, birthday, puting-puti yung puwit eh. Okay, sige hiniram. So, kailangan ibalik mo rin ninyo na puting-puti rin yun. Yun yung nangingitim na, tapos yung hawak naglisa-lisa na. Bakit? Ano tawag rin? Yung hawakan? Di ba yung hawakan? O di kaya mga upuan na gano'n, di ba? So, dapat maayos. So, ang Panginoon, sinasigurado niya. Lagi niyong katandaan, mga kapatid. Lahat ng hinihingi sa atin ng Panginoon, do not reject. Sapagkat ang Panginoon, pag kinuha po niya yan, sigurado may pagpapala na darating sa iyo. Pwede po ba natin palapakan ng Panginoon? Amen po ba? Huwag kayong mag-alala. Kung kayo ay hiniram ng simbahan, pumunta kayo dito, spetente, sigurado may pagpapala sa iyo ang Panginoon. Hindi lang si 10, kundi lahat tayo na naririto. Kapag pinahiram mo ang buhay mo sa Panginoon, sure mga kapatid, may blessing na darating sa iyo ang Panginoon. Huwag yung i-reject. Huwag kayong magre-reject sa Panginoon. Do not complain. Okay? So tuloy lang ninyong gawin sapagkat doon yung mapapahayag yun. Amen po? So tayo lahat, tulad dito, so isang magandang bagay po na katulad ng may-ari po nito, hindi po siya ng dalawang isip. Huwag kayong magdadalawang isip na ipagamit yung sarili ninyo dito sapagkat ang Diyos yung mababalik at magpapala sa inyo. Amen? Huwag kayong mag-alangan. Ang Diyos ang magpapala sa atin. Okay? Number 3. Okay, number 3 na tayo, mga kapatid. So, number 3, we can express our honor to Jesus by allowing Jesus to come into our lives. Tama po ba? Sabi niya, may ipapahayag natin ang ating mga pagpaparangal kay Jesus sa pamamagitan ng pagpapahayag kay Jesus na dumating sa ating buhay. Okay, may dalawang bagay po dyan, letter A and letter B. Sabi niya, don't make respect ordinary, but make it meaningful. So, huwag po tayong maging pangkaraniwan na lang yung ginagawa natin sa paggalang sa ating Panginoon. But again, dapat magkaroon po siya ng meaningful. So, kailangan, pinapahalagahan natin, huwag yung ordinary paggalang na lang. Diba? Katulad nito, para simple po ninyo maintindihan. Sino pa yung may gawa ng araw? Ang Panginoon, di ba? Sa araw-araw na nakikita natin ng bawat pagsikat ng araw, parang ordinaryo na lang. Di ba? Hindi nyo ba alam kung gaano kadakila ang Diyos? Kaya mo magawin yung araw na yan? Hindi siya ordinary. Pero dahil sa araw-araw na nakikita natin, parang ordinaryo na lang. Pero kung titingnan niyo po yung pinag-umpisahan po niya at maging hanggang ngayon, doon ka maging gilalas na talagang kagalang-galang at dapat i-honor natin yung ating Panginoon. Tama po ba? Isipin niyo yung bawat pagpunta naman doon, sitting, nung naman ang kanyang namang pagpagayan ito sa Tagalog? Ha? Paglubog. Sa bawat pagsikat at paglubog nito, parang karaniwan lang. And sa bawat araw, sa bawat umaga, pag naging maliwanag at gabi, parang karaniwan. Huwag po natin karaniwan yun. Hindi po yung ordinaryo. Dapat magkaroon po siya ng meaningful sa ating buhay. Bigyan po natin siya ng halaga. Tama po ba? Maging makatotohanan tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Amen? So, minsan parang ganun lang yung buhay. Tayo lahat, katulad po kanina natin binasa, na ang mga tao po doon, mga kapatid, sila po ay naglakad. Tama? Naglatag po sila doon na dalawa ang nilatag nila, balaban at yung mga sanga ng kahoy inalatag sa ating Panginoon. Mayroon silang nararamdaman sa buhay nila, nagkagalang-galang talaga itong hari na ito. Kaya pati yung kanilang balaban, pati kung ano yung kaya nilang gagawin nila para maipakita nila yung paggalang sa Panginoon. Tama po ba? Itong mga kapatid, itong pagkanto natin, sabi niya na maipapahayag natin ang ating pangangaral kay Jesus sa pamamagitan ng pagpahayag kay Jesus na pumunta sa ating buhay. Magagawa lamang natin yung
sa ating Panginoon pag siya ay narito sa atin. Pag wala po siya, hindi mo naman siya marirespeto. Wala ka namang Diyos eh. Di ba? Palagay nyo, mailalatag mo yung balawan mo doon kung wala ang Panginoon sa iyo? Hindi. O, di po ba? Lahat tayo. Yung sa kanap, pinagputol po nila doon. Lahat ang ginamit po nila, tanda lang po yung pagpapakita nila na ang Panginoong Hesus ay hari ng kanilang buhay. Kaya kung ano yung gustong gawin nila, magagawa nila sa ating Panginoon. Okay? So, number 2, letter B, sabi niya, o basahin ko muna itong 7 hanggang 8. Sabi niya sa 7 hanggang 8, ito naman ang kanyang sinabi. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno at matapos isabing sa likod nito, ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, ang iba na may pumutol ng madamong saga ng kahoy at siya inilatag sa daan. Okay? So, lagyan muna natin dito, ang ating Panginoon ay sumakay sa bisiro asno. Ito mga kapatid na gusto kong klaruhin sa inyo. Huwag tayong naging sakaya at sumasakay lang tayo. Don't just do right. Huwag tayong isang Kristiyano na sumasakay lang. Huwag po tayong maging pretending. Huwag po tayong magpipretend as a Christian. Totoong sumakay ang ating Panginoon. At huwag tayong sumakay lamang sa dalog at takbo ng mga tao na dahil po sila ay naglalagay ng balabal, maglagay lang para hindi ako masabi, hindi ako kasama nila. Huwag tayong naging sumasakay lang tayo sa takbo ng isang Kristiyano. Amen? Be truthful as a Christian. Diba? Ang Panginoon sumakay doon as king. At totoo, sumakay sila doon. Pero marami ngayong mga Kristiyano sumasakay lang eh. Ikaw at ako ba ay sumasakay lang as a Christian? Para tawagin lang ako Christian ay para sumakay na lang ako? Makipag-ride na lang ako? Hindi yun yung ugali ng isang Kristiyano. Pag ako man ngayon ay naglatag ng mga sanga, kapag ako man ngayon ay naglatag ng aking balaban, hindi para ako ay sumakay sa ginagawa nila. Ginagawa ko ito personally dahil gusto kong respeto at igalang ang aking Panginoon. Tama po ba? Maraming mga Kristiyano ngayon na sumasakay lang. Pero ang totoo, hindi naman talaga yun nila ginagawa. Di ba? So huwag tayong maging ganun. Kaya sabi dito sa ating letter B, let's not make it a habit to just right along because that's what our fellow believers do. Letter B, pakilagay, Naomi. Sabi niya, let's not make it a habit to just right along because that's what our fellow believers do. Ayan po yan mga kapatid. Huwag tayong sumakay lang. Di ba? Dapat tayo ay maging totoo as a Christian. Di ba? Let's not make it a habit just right along because that's what our fellow believers do. Huwag ganon. Narito kayo, ako po ay magtatanong sa inyo. Are you believers? Are you fellow believers? Are you fellow brethren in Christ? Fellow na brethren pa. Ha? Brethren ko ba kayo sa Panginoon? Kapatiran mo ba kayo sa Panginoon? Huwag tayong sumasakay. Basta pumunta kayo ng simbahan, ay huwag kayong nakikisakay lang. Huwag ganon. Pumunta tayo rito is, alam natin na tayo ay totoong mga Kristiyano. Naniniwala tayo na hari ang ating Panginoon sa ating buhay. Huwag yung sumasakay tayo. Tutuhanin mo yung pagsakay mo na ikaw ay isang Kristiyano. Dahil ang Panginoon totoo na sumakay, totoo na ang Panginoon ay nilatagan. Tama po ba? So, sa panahon natin ngayon, paano natin i-interpret yung branches and then yung balaman na ginawa nila noon? Hindi na natin kailangan yung ganon. Ang i-represent po natin, itong ating mga sarili. Sa panahon nun, kaya ginawa nila yun dahil si Jesus nakita nila. Sa panahon natin ngayon, hindi. Ang kailangan natin, ipakita natin yung ating testimony. Ipakita natin yung buhay natin na namuhay tayo maayos.
Hindi dahil dyan sa mayroon ngayon dyan na mga balabal na ilalagay o mga palaspas na hindi mo ganon. Ang iyong ipipresent ngayon, hindi yan present yun nung panahon dahil si Jesus ay nakita po nila. Ngayon hindi. Ba't tayo naniniwala ngayon na ang Panginoon na siya ay buhay? So dapat ginagawa po natin yon, sinasamuhay natin yung kanya salita. Tama po, kahit meron po kayo yan, wala naman yung effect eh. Di po ba, wala po yung effect mga bagay yan. Ang hinahanap ngayon ng Panginoon is, kinakailangan natin is to exercise kung ano yung natututunan natin sa kanyang salita. Yun yung talaga yung dapat natin ginagawa ngayon. Okay? Yun yung paalala po nito kung bakit inaalala natin yung sa cross ng ating Panginoon sapagkat napakahalaga. So, napaka-importante po ito. Amen po? So, kaya sabi dito sa atin, we can express our honor to Jesus by allowing Jesus to come in. Di ba? So, huwag tayo yung andito ka sa simbahan dahil sumasakay lang ako kasi Kristiyana yung tatay ko. Actually, hindi ka naman talaga Kristiyana, sumasakay ka lang. Huwag ganon. Di ba? Ito pa mga kapatid ang matindi. Hindi ibig sabihin dito, Brother Ryan, ay Christian si Papa mo, automatically, na-Christian ka na rin. Ito ay personal. Hindi ibig sabihin Kristiyano si Brother Rudy, automatic ay Christian na rin siya. Si Sister Lucky. Hindi. Dapat magkaroon ka ng personal conversation with Jesus. Pag wala, mahirap. Kaya hindi nyo may pagbabago si Brother Anna, kahit yung kanilang mga anak. Oo, Kristiyana yung bawa sila. Pero yung anak ay parang sumasakay na lang, ay hindi pwede. O di kaya yung anak, sumasakay yung magulang, ay hindi pwede. Kasi ito mga kapatid, bilang mga Kristiyano, ay kinakailangan ay may personal kang kinalaman sa Panginoon. Hindi dahil ako ay pastor, ay ang aking pamilya at ang aking mga anak ay kahit hindi na sila manampalataya kung gawin nila, ay hindi po pwede. Hindi mo ganon. Dapat may sarili po sila pagkikipag-ugnayan sa Diyos. Oh. Amen? So clear po? So, andito tayo, hindi para sumakay tayo. Okay? Huwag natin ugalingin yung sumasakay. Di ba? Huwag natin ugalingin. Parang nagpe-pretend ka lang. Hindi, nagano lang dito kasi nakakahiya naman eh. No. At dito ka ngayon seriously na naniniwala sa Panginoon. Amen? Magkakasama ba tayo na seryoso tayo na naglilingkod sa Panginoon? Hindi ako narito para sumakay lang. Kundi, kung ano yung aking nagiging napapakinggan at ang aking nababasa dito ngayon ito, ay ito talaga yung aking gustong mangyari sa aking buhay. Amen? Ito yung pangatlo. Okay? So, sa panghuli, mga kapatid, at pang-apat. Pang-apat, mga kapatid, ito naman ang kanyang sinasabi. We can express our honor to Jesus through praise and worship. Through praise and worship. So, sabi diyan sa verse 9 and 10, tingnan niyo mga kapatid, 11. 9 and 10, ang sabi niya, ang mga tao sa unahan at hulihan niya ay sumisga. Di ba? Praise and worship. Pinupuri nila na He is the King. Di ba? He is the King. Hosanna in the highest. Ang kanilang tinukoy, walang iba kundi Jesus. Di ba? Ang sabi dito, ang mga tao sa unahan at ulihan niya ay sumisigaw na Hosanna, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Wala dito nakikisaw-saw lang. Wala dito yung ganon. Kundi talagang totoo na sinasabi nila. Huwag tayo yung parang sumisigaw lang na sumabasabay lang sa mga sumisigaw, hindi ganon. Okay? And then, pagpalain nawa ang kaharian ng ating Amang sinabi na muling itinataag, purihin ang Panginoon. Diba? So, paano yung how to act? Paano tayo mag-act na mag-praise and worship sa ating Panginoon? Paano tayo natin pupurihin? Paano natin sasambahin ang ating Panginoon? So, mayroon tatlong bagay tayo dito babanggitin sa yung place is the God Kingdom, our Father David, Hosanna! Hosanna!
Hosanna in the highest. So, dito mga kapatid ay may tatlo. Letter A, giving enough time and days to the Lord. Hindi ka naman makapag-praise and worship kung wala ka naman binibigay ng oras at panahon sa Diyos. Tulad dito, kung hindi ka nagbigay ng panahon pumunta dito, makakapag-praise and worship ka. Diba? The true Christian, every Sunday, dapat present. And dapat ikaw ay nag-praise and worship. Di po ba? So dapat sa inyo na ilalagay sa isip natin lahat. Kaya sabi niya, giving enough time and days to the Lord. Alam mo, hindi mo dapat, anong tawag nito pag hindi sinisipot? Inidyan. Di ba? Iniidyan natin ang Panginoon. And sa panahon na yon, na araw ng pagsamba. Oh, di po ba? Marami na yung mga simbahan umaangal. Maraming simbahan. Kasi bakit wala si ano? Kasi iba yung kanilang ginawa. Hindi praise and worship. Ibig na dapat andoon sa Panginoon, asa saan? Andoon kung saan pumupunta. Paano mo ngayon masasabi na ikaw ay nag-praise and worship sa Panginoon? Saan natin yung magagawa? Dito sa loob na simbahan. Kaya sabi sa Hebrew 10:24-25, huwag niyo kaliligtaan ang pagtitipon. Kasi sa oras na pinagkaligtaan po natin yung pagtitipon, paano naman ngayon ay mag-praise and worship? Paano ka magkakaroon ng fellowship with your brethren? Wala ka naman doon. Di ba? So, ano ang mangyayari outside in the church? And then, ano naman ang mangyayari inside the church? Di ba? So, sa loob ng simbahan, mag-praise and worship tayo. So, kinakailangan ay magbigay ka ng time, enough time, and days para makapag-worship sa Panginoon. Dapat nakasit sa mind natin ng araw na ito ay sa Panginoon. Wala kang gagawin activities, kundi ang activities ko tuwing linggo is to praise and worship. Pumunta sa simbahan sapagkat yun yung araw ko. Yun yung nakasit sa mind ko na gagamitin ko yung araw na yan para sa Panginoon. Huwag kang kukuha ng iba. Huwag kang kukuha ng ibang activities or assignment. Dahil ang assignment mo, yung duties mo every Sunday is pumunta na simbahan. Pero kadalasan ang kinukuha natin yung Sunday. Sapagkat ang sabi ng iba, yun yung praying namin. Yung free time namin is Sunday. Di nyo ba alam yung Sunday na para sa Panginoon gagamitin yung free time para sa'yo? At hindi mo sisiputin ng Panginoon? Yan ay para sa Panginoon, hindi para sa'yo. Pag kinuha mo na po yung para sa Panginoon, anong tawag? Ninakaw mo yung araw na yun ay para sa Panginoon. Tatanungin ko kayo mga kapatid, ninanakawan ba tayo ng Diyos? Yun yung pinakasimpleng tanong, di ba? So bakit ko gagawin yun sa Panginoon kung hindi naman niya ginagawa sa akin? Hindi po siya nagdadaya. Ang tao yung nagdadaya. Itong napakaganda na itong buwan na ito, katulad nito nagkakaroon tayo ng Lent na tinatawag natin Kwaresma, sapagkat nagbabalik tanaw na baka maraming tayo kulang sa Panginoon. Hindi na tayo nakapagbigay ng enough time or days para sa Kanya to communicate Him. Di ba? Minsan ang nabibigay lang natin yung sarili natin. And letter B, sabi dyan, put the Lord first in all things. Di ba? So dapat unahin mo ang Diyos doon sa lahat ng bagay. Ano man yung iniisip mo, tanggalin mo yun, unahin mo ang Panginoon. Di ba? Paano ka makapag-praise and worship? Paano ka yung Hosanna in the highest? Wala ka sa piling ng Panginoon kung saan ka parang naroon. Di ba? Wala ka sa lugar ng Panginoon. How to praise and worship? Di ba? How to communicate God? O, di ba? So, malayo. So, kung titingnan po natin,
Maging ito mga kapatid natin tinatalakay ngayon, napakahalaga na dapat unahin mo ang Diyos, hindi yung mga bagay. Amen po? Kasi yung napakahalaga sa Panginoon, kung uunahin mo yung lahat ng bagay, papabayaan mo yung Panginoon. Lagi natin binabanggit dito sa Matthew 6:33. Anong sinabi niya? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Marami na hindi naniniwala. Marami hindi naniniwala dyan. Bakit hindi mo subukan na unahin siya kung hindi idagdag ng Diyos yung gusto mo? Di ba? Kaya yung kadalasan, kinatatakutan ng mga di mananampalataya ng mababaw pang mananampalataya. Hindi sila maniwala doon. Pero itong araw na ito, paniwalaan ninyo. Na pag sinabi ng Panginoon, unahin nyo ang kahirayan ko at idadagdag ko na lang yung sinangad ninyo. Gawin nyo. Pag ginawa mo yan, idadagdag talaga yan ng Diyos sa'yo. So, paniwalaan nyo sapagkat yan yung totoo na sinasabi na Biblia. Okay? Letter C, panghuli po dito sa pang-apat. Seek the joy that comes from God first rather than the personal satisfaction. Saan kayo dito na laging inuunan ninyo? Diba? Ito pinakamaganda. Seek the joy that comes from God first. Diba? Rather than personal satisfactions. Inuuna minsan natin, hindi naman talaga yung joy. Hanapin mo yung kaliyahan sa Panginoon. Di ba? Pero ang nangyayari ngayon, yung mga personal satisfaction, yung ating inuuna. Di ba? Hanapin mo yung kaliyahan mo sa Diyos. Pag hanapin mo yung kaligayahan mo, ikaw yung naghanap ng kaligayahan mo, mapapahamak ka. But I advise sa inyong lahat mga kapatid, hanapin niyo yung kaligayahan niyo sa Panginoon. Magiging masaya kayo. Pero kung kayo personal, maghanap mismo ng satisfaction ninyo, hindi kayo mag-i-enjoy doon. Lagi niyo may kulang. Lagi niyo sabi daw, hindi ko na kaganito. Pero pag ang Panginoon ay yung inulat, hinarap mo sa kanya yung kaligayahan, lagi kang magiging masaya. At masasabi mo, kumplito ako ngayon. Why? Sapagkat hinanap mo yung kaligayahan mo sa Diyos. Ang dami na yung mga tao hindi hinahanap yung kaligayahan sa Diyos. Ang kadalasan, hinahanap na yung personal satisfaction. Yung sarili nila, kung saan nila natin pupunta, kung saan, o ano man lang, para mapupuntinto sila. Hindi sila mapupuntinto. Without Jesus in your life, walang mangyayari. Wait lang natin. Amen? Hanapin po natin sa Diyos yung kaligayahan natin at magiging masaya ka. Tama po? Mula ngayon, hanapin natin sa Panginoon. Amen? Okay. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, kilalanin si Jesus sa iyong buhay, bigyan siya ng karangalan. Simple, di ba? And yung pangalawa, nagbibigay siya ng kapayapaan at nagbibigay ng pagpapala. Okay? Ito yung cross ng ating Panginoon. Huwag natin kalimutang purihin at sambahin si Jesus. Pero marami po dyan nakakalimot. Okay? And sabi dito, ano ang ibig sabihin ng balabal at pagputol ng mga sanga sa ating panahon ngayon? Kahit pumutol ka ngayon ng sanga, gumawa ka ng mga bagay ngayon pag wala kang pananampalataya, wala po yun. Ginawa po yung panahon sapagkat nakita po si Jesus. Tanda po yun ang pinakita nila. But today, kailangan mong ipakita ang iyong pananampalataya. At ang balabal sa iyo ngayon, mga kapatid. Di ba? Ang balabal na yan ay importante at importante ka sa Panginoon. Tama po? Kung importante ka sa Panginoon, pahalagahan mo naman ang Diyos sa buhay mo. Dahil ang balabal niyan, ang katubas niyan ay ang sarili mo. Binigay mo sa Panginoon. At ito'y sinusuko mo, pinapasakop mo sa Kanya sapagkat siya ay hari. Amen? So, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon. And Lord, inaalala namin, Panginoon God, sa month na ito ang iyong pagkapako sa cross, Panginoon. Ito yung Panginoon God na pinapaalala ninyo sa amin. Paano man namin iaalay ang buhay namin na huwag kami yung sumasakay sa daloy ng isang Kristiyano. Kinakailangan namin ng Diyos na maging totoo.
Natotoo kami, hindi kami sumasakay, Panginoon. Narito kami na legit kami, Panginoon. Lehitik mo kami mga Kristiyano. Hindi lang doon na nagpipretend kami, Panginoon. Hindi ganon. O Diyos, tulungan niyo kami, Panginoon, na naway, O Diyos, ang mga salita ninyo, Panginoon God, ay patuloy po, Panginoon, na umukit sa buhay namin. At magawa namin, O Diyos, ang iyong kalooban, Panginoon. Salamat sa araw na ito, sa mga mensahe na binigay niyo sa amin, Panginoon, na nagpapaalala sa amin na marahil mayroon talaga kami kulang sa iyo, nalalaba din namin nawawasto yung instruction na binibigay ninyo sa amin. Tulungan niyo, Diyos, kami na matutong ito, Panginoon. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. Amen. Maraming po.